para sa iyo, ano yung challenge or opportunity ba ito sa iyo yung pag-aalaga ng darag? Ano siya one of the best tastiest native chicken. At the same time, less ang cholesterol. Ano yung ang reason bakit na interesado ka sa pagdating sa darag? Mismo ang mabakal sang akon man ikaw production supply talaga. ng sarili mong production. So sarili ko production, supplyan ko man ang akon restaurant, no? Good morning mga kanyor. So, welcome back sa aming YouTube channel at sa mga bagong pasok. Alam ko na nandito ka dahil interesado ka rin sa topic na pagdating sa darag native chicken. So, nandito tayo ngayon sa lugar ng Dumulog, Rojas, Capiz. At kasama natin si Sir, pakilala mo Sir? Sir Vincent. Sir Vincent Pilado. So, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa darag native chicken. So, Sir, paano mo naisipan o ano yung ang reason bakit na interesado ka sa pagdating sa darag? So first of all, nakita ko lang ini sa sa mga YouTube, sa mga vlog na ang darag is made by bred by Ilonggo. So since I am Ilonggo, I'm so proud man nga may sa kaugalingon nga breeding ang Ilonggo. So darag is a native chicken and organic gid siya. So isa na sa mga nakita nako na why not na hindi naton padamuon ang kaugalingon nga aton. So sir, before ka na nagka-interest sa darag, ano yung negosyo mo or ano yung pinakabisihan mo? Ano yung mga dati na mga ginagawa mo hanggang sa ngayon? Anyway, I am a businessman and supplier ako sang mga load wallet nationwide. And a lot of business pagida nga ginaobra ko. But isa ini sa mga daw retirement ko na. Kaya ang ako negosyo, travel dito, travel dire, so more on busy gid ako sa akon nga negosyo. So that's why sa nakita ko nga ang farm is a good business also at the same time daw vacation man, refreshing, no, makuha ang stress mo. So I decide na mag-start diri sa farm manat na muni na mabutang tadi sa farman. So para sa iyo sir, ano ang pag-farming o pag-start sa pagdadarag ay challenge ba sa iyo or opportunity o ano yung perspective mo sa industry na ito? Anyway, duwan is so challenge siya. At the same time, opportunity. So for me, it's a challenge because I have no background sa farming. And ang background ko is technology. No, because supplier ko isang load wallet, no, making up application, no, more on IT's work. So munang akon. But there is a big challenge kay wala ko experience. So I need to learn more about how to build sang darag. No, paano siya mag-breeding, paano magpadako, paano mag-incubate, no, paano mag-alaga. So it's a big challenge for me, but it's also big opportunity. No, dire ko nakita, it's a great opportunity for all Ilonggos ining darag. It's because nga since dire siya nag-originate sa Ilonggo, so it's a big opportunity nga dayuhon kita sang iban nga tagalugar para matilawan nila ining darag. No, ang darag abi is kuan siya one of the best tastiest native chicken. So at the same time less ang cholesterol. So kumbaga sa mga tao na tawag sini ng health conscious, no, may mga balatian na may health conscious. So gusto gin nila ka ining manok, no, kay less cholesterol, organic ang ginakaon, no, hindi siya sang more antibiotic just like sang mga 45 days. So it's a big help ini sa may mga balatian sa gusto maging healthy. So kung lataw naton dako-dakong market, kay damo-damo tao na hindi gusto magbalatian, hindi gusto hindi gusto magkasakit, hindi gusto magkanto permis ospital. No, it's a big opportunity nga mahibaluan ini sang iban nga mga tao at the same time matilawan nila, no. So dere makita naton ang market sini is a huge market, no, kadako sang market.
So umpisahan lang naton diri sa aton lugar sa Panay Island ang pagpadamo sini no. Ang pag-encourage man sa pagpadamo sining darag native chicken. Okay guys, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan patungkol sa darag farming, ay pakilala mo natin si Tatay. Anong pangalan mo, Tay? Ako si Danilo Santos. Oo. Nagkakuan siyang farm ni Ubra. Siya yung abangan natin dahil siya yung magiging artista nito. At saka yung cameraman natin, soon makikita nyo rin yan, makikilala nyo. So, Tay, relax ka lang muna at mag-uusap kami ni Sir, okay? Sir, ano yung goal mo sa bakit mo nagustuhan ito at ano yung nakita mo na potential ng farming ng farm na ito? Teres ka. Ano yung goal mo sa pagdadarag? Okay, so first of all, I am advocate sa health. That's why sa nakita ko ning darag, that's a very healthy. So nakita na ko ang chicken industry, the food industry, na grabe ang grabing demand, taas ang demand sa chicken industry. So siling na ko, why not na i-educate ko ang mga tao through social media, through friends, no, na kumaon sang darag native chicken. So ang goal ko diri siyempre padamuon ang darag na makaproduce sang madamo nga itlog, no, makaproduce ang madamo nga production para ini naman i-supply ko sa restaurant, no. Okay. So I'm planning na magkaroon sang restaurant na only rice, no, at the same time only sabaw, just like that, no. Isa na sa mga promotion naton kay mostly abi partner ang pag-alaga sang manok, no, pagtanom. It's because one of the problem nila is sa diin nila ibaligya. Target market. Di nila i-market, no? Di nila i-market. That's one of the problems sang farmers, no? That's why damo-damo ya farmers nga naga-disappoint. No, na naga-disappoint na nagauntat sila. It's because nga wala man lang gali ibaligyaan. Sige alaga, sige gastos, baklon sang barato. No, so isa na sa ginistadyan ko na kung mag-alaga ako sang darag, kag mapadamo na ako ng darag, sa diin ko siya ibaligya. Diba? So that's why I decide na magkaroon sang restaurant para ako mismo ang mabakal sang akon man production ng darag. Sarili mong production. So sarili kong production, supplyan ko man ang akon restaurant, no? Walang tapon. Walang tapon. Walang tapon. It's because na everything sa imo nahalin mo. The source and tawag siya na ang pagbaligya, no. Source kag ang pagbaligya. One of the problem of farmers, madamo sang farmers nga naga-stop sa sini nga klase sang partner sang negosyo, no, sa pagka-farm. Dako nga bagay nga may ara ka sang supplyan. Okay, may ara ka supply. Siyempre gagastos kita di sa tawo, sa bahog, di ba? Housing housing naton amo lang ini siya pero medyo dako-dako naman ang aton na gastos diri, no. So kung i-full blast na naton ini, so medyo dako gini ang gastosan naton kay kabalo man ta sa mga materyales subong. So dira pa lang may ginatawag na kita nga return of investment, no. So paano naton magkaroon sa return of investment? Now, since nakita na ako ang darag is although ang darag, no, sa mga viewers naton, ang harvest time naton diri umabot kita diri sa mga 5 months, tama? 5 months. But of course, although nga 5 months siya, pero ang ginapakaon naton organic. So hindi man kita magastusan gid sa bahog kay organic ang aton nga ginapakaon sa diri, no. So meaning to say loss ang cost sa atong pagpadako sang manok diri, no. Ang pinaka-importante healthy ang manok, at the same time maka-less kita sang aton expenses, no, sa pagpadako sang manok. So now madasig magpadako, no, sa mga farmers, kabalo man ang mga farmers naton, no, mga breeders naton, kabalo man kita nga madasig magpadamo sang manok, okay mag-alaga sang manok. But one of the problem, di naton i-supply ang manok, no. Sa isa sa mga nakita ko na diin ta i-supply ang manok. Okay, ano ba lang strategy naton nga obrahon para nga
mabakal ang aton nga ginalagaan, Produce, ang atong produce. ang atong ginproduce, no, nga mabakal kag kumita man ang farmers, no, kay ang problema kung kisa pierde sila nga gaalaga sa damo, no, dako gastos tapos barato ang Pag walang market, so walang return o ano? wala return ng investment, mo. hindi mo mabawi ang imong investment, no, kag that's why damo stop. But since kita man mismo ang maobras ang aton nga ginatawag nga supply, so mapabutang ta restaurant, okay, serve naton ng restaurant, mabrata da sang unique promotion of the restaurant para kagton sang masa. No, sa sina ang imo nga gin padako nga mga manok, imo nga mga gimpang breed, no, halin sa farm mo, may kadtuan siya. Okay, may So, kadtuan siya. ibig sabihin, ikaw yung gumagawa ng supply, ikaw rin ang gumagawa ng demand. Yes, So, yung ano mo, yung produce mo, hindi, walang tapon. Walang tapon. Ikot lang. Yes.